Day 5, let's go. So today is chest and back day. But yung back ko is pretty sore pa. Ang sakit ng middle back ko. So I don't know if mamayang gabi is if mag-chest back ako or mag-arms. Kasi walang sense yung middle back workout ko kasi sore pa. Technically nagpagod lang ako. Hindi pa naka-recover yung back ko, 'di ba? Yun lang yun eh. Ngayon, I'm running pretty late. May event ako ng 5 PM kasama sila Gio sa Infinity NFT Music. So sila yung guest doon. Kala ko kasi 7. So natulog ako ng 2 PM. Nagpagising ako sa girlfriend ko ng 4. Ginising niya ako ng 3:45. Then nakita ko sila, papunta na sila. Sabi ko, ha? Sabi ko, 7 pa yun, ba't ang aga nyo? So yeah, nakakahiya if malilate ako since guest yung friend ko. So yeah, support lang tayo sa mga ganong event. And kahapon is a pretty good leg day. Sobrang sore ng hamstring and aking calves ngayon. Day 1 pa lang. Paano pa pag day 2? Siyempre bukas pa lang darating yung mga soreness sa quads. Pero yeah, I think nag-enjoy naman sila Agnads dun sa ating leg workout. And lately, ang lakas ng ulan, kanina pa. I don't know why. Hindi ko alam if may bagyo. But you all stay safe dyan, lalo na meron rin volcanic eme. Pero either way, mag-mask kayo lagi. Ako, may dala ko laging mask kasi required sa akin. I have a leukemia again. Simula bago pa mag-pandemic, meron na akong nag-mask. Bago pa mag-meta yung mask, naka-mask na ako. Ako yung isa sa mga OG nagpauso ng mask. And kanina I saw this TikTok post where the girls are saying that their man are acting up like more princess than them. Like gusto nila ng princess treatment, mas maarte na, mas gusto suyuin, etc. Blah blah blah. And there's nothing wrong with that. Kahit ako ganun ako minsan, actually lagi. And I saw this other post na in-stitch yung video na nagsasabing ba't yung mga lalaki lately gusto na ng mga ganong treatment. Sabi ng guy dun sa video, hindi sa gusto namin ng ganong treatment, pero mas alam na kasi namin mga lalaki kung ano yung deserve namin. And meron doon nag-comment is, princess-like treatment equals decent treatment. Kung gusto lang namin ng reciprocation ng energy. Kung tinitreat namin kayo as princess, edi treat nyo rin kami as king, as kung ano yung deserve namin. Kung sinusuyo namin kayo pag bad trip kami, or kayo, then suyuin mo rin kami pag bad trip kami, or pinapakain namin kayo, then pakainin nyo rin kami. Kasi lately lang nag-empower yung mga sa amin, and walang mali doon. Hindi naman ako sa nababad trip sa mga tinagawa nila kasi wala naman akong pakialam. I'm just saying na hindi porket gusto namin mag-demand ng some part of mukhang princess treatment sa inyo, pero technically it's just reciprocation and being decent girlfriend eh, 'di ba? Yung pagpapakain or paglalambing or princess treatment na hinihingi ng boyfriend nyo, basic human decency lang yun para sa amin. Yung pagsuyo, yun, yung mga simple efforts, normal human decency. Again, relationship kayo eh. So don't post your boyfriend na ano ba to, ang arte naman, yun yung ganyan, nagka-girlfriend lang. Hindi, alam lang nila na deserve nila yung ganun. And kayo rin naman, mostly ganun rin naman gusto nyo. Yun lang, random thoughts lang. Nakita ko lang kasi, I think it's a good topic. What about you guys? Hindi ko rin sinasabing kulang sa empowerment yung mga babae. I'm just saying na, you know, kailangan rin natin ng human decency sa ating mga ka-relationship. Either kung ano man, gender, or anong trip nila sa buhay. Huwag nyo nalagyan ng princess treatment or mas maarte yung boyfriend nyo sa inyo. Kasi yun talaga, gusto niya lang rin i-spoil. Kasi for sure, pag nag-gogonan yung guy, it's either ini-spoil ka niya ng sobra or ma-demand lang talaga yung boyfriend mo. So red flag siya. Either way, just love man, just love. All love, yun talaga. Namiss ko na tuloy yung girlfriend ko. Shit! Eto na lang, let's talk about LDR. Kasi most of you guys syempre hindi naman gaano LDR. And mayroon maghanap ng girlfriend na LDR. It's either nag-LDR kayo kasi nag-work. And sa scenario ko naman, nag-LDR kami kasi hindi ko alam na tiga doon siya. Nag-meet lang kami sa isang event. And tiga doon pala yung girlfriend ko. So, LDR kami. Honestly, I don't care. Kasi new setup to for me. Kasi yung mga past relationship ko, hindi naman LDR. Pero lately, na-realize ko na mas okay yung LDR. Kasi nagkakaroon ako ng self time or
nakaka-focus ako sa mga dapat ko i-focus, sa school, sa content creation, sa kahit saan. Kasi I have time, and then whenever we see each other, parang first time ulit kasi ang tagal namin din nakita eh. Once a week or once a month, I don't care. Pero yung gets nyo, if andyan lang sa malapit yung girlfriend nyo, sige, isang one call away. Pero nandun yung distraction na, sige, hindi, sabihin natin hindi siya distraction, pero nandun yung kumakain siya ng time kasi kunwari, isang chat niya lang sa'yo, uy, tara babe, punta tayo dito or kain tayo. Pupunta ka, pupuntahan mo kasi 1 hour away lang sa'yo or 30 minutes away lang sa'yo. Imposibleng hindi mo siya puntahan kasi magagalit yun sa'yo, di ba? So, para sa akin, for me, if goal-oriented or mahilig ka sa or busy person ka, okay yung LDR. Hindi naman yung LDR na, pero ayoko ng LDR na sa ibang bansa pa kasi feel ko mahirap yun. Pero again, yung ibang tao na kaya, ang daming nag-comment na sa post ko na LDR tips. Parang 9 years, 8 years na LDR, tapos mga 8-10 years ng LDR, tapos nagka-live-in na sila ngayon. Makikita nyo yun. Kaya naman eh. Kaya naman talaga. Hindi siya mahirap if gusto nyo parehas. Yun lang yun. Walang secret, secret sauce. So lahat naman. And I think meron yung poem na pag lagi mo siya nakikita, nawawalan ng value or something, or lagi mo ginagamit. Pero yeah, same lang rin sa relationship. Pero either way, it's how you handle things eh. As a stoicism na tinuturo or inaaral natin, or nyo, or ko, we don't put our happiness sa isang tao. We don't chase love, we don't chase happiness. We put our happiness aside, then we just focus sa goals and purpose. Kasi dun tayo nagiging masaya. And technically, if you're just present, sabi nga, I think Seneca, the true happiness is being present, or Marcus Aurelius, na pagiging present is the true, that's where you can achieve happiness. Okay? I don't know what quote yun nalagay ko sa screen. Ang sabi niya lang doon, to achieve true happiness, you need to be present. And that's reality. Hindi ka magiging masaya if nakatingin ka sa past mo. Hindi ka rin magiging masaya if lagi ka nakaisip sa future mo, which is anxiety. So, wag niyo ilagay yung happiness nyo sa isang bagay, sa isang thought, sa isang lugar. Ilagay nyo lang happiness nyo sa kung anong ginagawa nyo ngayon. Since again, yung happiness is a feeling eh. Hindi naman siya forever. That's why hedonism is a hard philosophy to follow. That's pursuit of happiness. Kasi mabu-burn out ka, kaka-pursuit mo ng happiness, and mawala ng meaning. Actually, mahirap mag-pursue ng happiness ng puro happiness lang. Try nyo 1 year, puro happiness lang. Sinabi ko sa last podcast ko. Try nyo 1 year, i-pursue nyo lang yung nakakatuwa or masaya. Tingnan nyo, malulungkot rin kayo. Madedepress pa kayo niyan, for sure. That's hedonism. Mahirap siya. It's a flawed concept ng philosophy. And I think it's not healthy din. Siyempre, merong happiness, nagbe-base lang sa food, sa gala. Wala ka naman pera, then mamatay ka. So that's it. That's about happiness. And daming tatanong sa akin, Boss Ramen, how can you be happy? How can you achieve optimistic sa napakamundong negative? Lagi ko sinasagot, bro, happiness is within you eh. Sabi nga ni Marcus Aurelius, the quality of your life depends on the quality of your thoughts. I don't know if tama, exact. So kung mag-isip ka ng negative, then negative rin talaga yung life mo. Kung positive, then positive rin. Gets nyo? I'm not invalidating yung mga tao na mahirap talaga or something. Pero kasi if their mindset is to look on the good things, to be positive, to be mindful sa ginagawa nila. For example, Epictetus, may sinabi siyang quote na hindi ka naman truly nasasaktan eh. For example, ninakawan ka. Good thing hindi ka sinaksak ng magnanakaw. O kung naman sinaktan niya, or sinaksak ka niya, good thing hindi ka namatay. Or walang nadamay na tao. Good thing sa'yo napunta yung saksak na yon. Parang ang sinabi niya sa quote na yun na mahaba, ilalagay ko lang sa screen if ever, is we choose to be hurt ng mga tao. Yun lang yun eh. We choose to be hurt. Sige, let's say physically pain ka na, pero there's always a good side eh. That's a stoicism. That's a stoic mindset. Marcus Aurelius' father died at age of 3 yata. Then naging emperor siya, na kung saan nagkaroon ng mga war, plagues. And isipin nyo, by that time, emperor ka, ikaw nag-handle ng buong Rome. So imagine the stress, imagine the loneliness ng isang emperor na katulad niya. So, pero it doesn't stop him to be a good person, to always choose to be good, to find goodness in everything, and to be kind.
That's what stoicism is. Hindi para maging sigma, hindi para maging cool, hindi para maging edgy. It is to be good. It's a way of life. It's a constant learning and living. Hindi siya pag sinabi mo stoic ka, wala ka nang nararamdaman. We just detach ourselves sa mga things na hindi natin nakakontrol, which is yung thoughts ng ibang tao, and we just write. Mag-write kayo, mag-journal kayo. If you think you want to study stoicism, then mag-aral na kayo mag-journal. And sa mga later vlogs natin, siguro papakita ko kung paano ako nag-journal, and tinuro ko na rin naman yun sa mga last podcast ko. So yeah, that's why we don't chase love. We don't put our happiness sa isang tao, bagay, kasi lahat yon ay nawawala. Okay? We don't own anything. What we own is our values, our mind, our mindset, philosophy, katawan na, even our body, mamamatay rin yan eh. Gets nyo? Magiging matanda ka rin, magde-deteriorate rin yan pagtanda mo. So we don't truly own anything. Owning something is just a label we put. Technically, that's it eh. I own this, I own that. We just put that label kasi binili mo. Sige, technically, you own it by law. Yes, you know, but in reality, you don't truly own it eh. Pag kinuha ko yung cellphone ko sa'yo, hindi na sa'yo yan, men. O sige, kukulong mo, pero wala na yung cellphone mo. Pag yung girlfriend mo, kinuha yan ng kapatid mo or ng best friend mo, hindi na sa'yo yan. We don't truly own anything. That's it's the beauty ng pag-aaral ng philosophy. It will enlighten you. Before, I hate philosophy subject kasi nakakaantok. Pero yung mga stoicism, hedonism, ano pa ba? Yung pessimism, mga Socratic method, napag-aralan ko na yun before. Pero again, hindi ako ganun ka-intrigue or hindi ko makita yung value niya. Sabi ko, ba't ba natin to pinag-aaralan? Yan yung una kong tanong nung nag-aaral ako ng philosophy nung grade school or high school. Bakit ba natin pinag-aaralan tong philosophy? Hindi naman natin magagamit sa totoong buhay. Totoo naman eh. Let's be honest, yun yung sagot nyo or sinasabi nyo ngayon sa mga philosophy teacher nyo sa school. Ba't nyo inaaral yan? Hindi naman kailangan. Pero ngayon, na-realize ko how important philosophy is. Sige, medyo boring kasi sa school kasi you need requirements. You need to pass a quiz. You need to study kasi may exam. But when you apply those study sa sarili mo na ikaw lang talaga nag-aaral, mas ma-enjoy mo siya. For example, just study one part of philosophy. For example, stoicism, or mag-aaral ka ng hedonism, pessimism, or absurdism, tsaka nihilism. Nagets nyo? Mas ma-enjoy mo siya kasi makikita mo na may iba't ibang wisdom siyang dadala sa'yo and nagiging impact sa sarili mo, which is hindi natin nare-realize nung bata pa tayo kasi yung utak natin hindi pa ganun ka-wise. Wala pa tayong hardship na nararanasan, wala pa tayong ganong dilemmas, traumas. Hindi ko sinasabing lahat syempre iba meron na yan. Pero ngayon kasi as we grow older, I'm 22 right now, you know, nagagamit ko na yung certain philosophy sa buhay ko that I share and apply rin sa sarili ko. And that's it. Philosophy, sabi nga ni Marcus Aurelius yata yun, don't tell your philosophy, embodied it. Ilagay mo sa katawan mo yung philosophy mo. Wag mong sabihin na stoic ka tas di mo pinapractice. Wag mong sabihin na fitness enthusiast ka pero di ka nagjo-gym. I guess nyo. And malayo pa ako sa pupuntahan kong event. If you have any more suggestion about topics, comment down below. Wala namang masama doon. Enjoy rin ako mag-vlog sa kotse kasi it's quiet. I'm all alone. Mag-isa lang ako. Kung ano yung naririnig nyo yung galing sa utak ko. Wala akong script na binabasa. I'm just telling shits na nasa utak ko. I think that's it. Medyo traffic ngayon. I'll just chill. I'll probably call my girlfriend and back to the video later. Pakita ko sa inyo kung anong nangyari. May event. Papakita ko rin yung mga highlights ng event. Mag-video na ako na onti lang, saglit lang. Then, yeah, that's it. Stoicism. Ang title na to is, ano ba magandang title?
Don't pursue happiness. Ayun yung title. Ayun naman yung technically pinag-usapan natin about Stoicism. And yeah, marami pang concept, marami pa akong kailangan alamin, marami pa akong kailangan basahin. And yeah, hopefully you have a great day today. And just do your own thing. Don't forget to find your purpose today. Comment down below kung anong ginawa nyong goods today. See you guys next video. Love you all. Peace. B-roll. Events roll. Let's go. Inaasang makita kang muli. Time check, it's 3 AM. Kagaling ko lang kay Ayo, naligo ako. Hindi na ako napag-gym actually kasi it's 3 AM. And actually, yun nga, if magche-chest back ako, sore pa yung back ko eh. So it's kinda useless if magche-chest back ako technically. And yeah, sabi ng girlfriend ko matulog na ako. So yeah, sunod na lang tayo sa commander natin. Kasi yung nagpapasaya sa kanila and sa buhay natin. Happy wife, happy life. If ayaw ng girlfriend nyo, sundin nyo. Diba? Pati ano oras naman na. Pero pwede naman actually. Kasi anytime fitness nga. Literal na anytime talaga. Pero health wise, progress wise, if sore, huwag nyo pilitin. Pahinga kayo. If hindi kayo na oras, pahinga kayo. So tomorrow, ako mag-chest back kasi feel ko recovered na tong chest ko. Pati para makapag-roast ako. Either way, that's it for today's video.